Yun, di ba sinabi ko nga, committed ako na mag-vlog ng mag-vlog. At ipakita yung mga regular na mga bagay. So, today, papakita ko sa inyo kung paano kinayos yung buko. Itong part na to, importante to para pag hinati mo, nakaangat. So yun, pag na-achieve mo na tong ano, yung dito na part, pag nakaangat na siya, pwede mo na ibaba yung iba. So yun na lang. Actually, nakita ko doon sa ano eh. Ginagawa ng mga Korean, yung ganitong technique. Para okay yung pagkakahati. So itong part na to, sa Korea ko ito nakuha. Sobrang hirap rin mag-maintain ng mahabang hair. Yun ang biro. Pero mas mahirap mag-ayos ng mahabang hair. Grabe. Okay lang naman. So ano eh. So sobrang alam mo naman matagal tong part na to. Talampig pa lang ako sa part na pinapataas ko pa lang yung dito. So itong technique na to, Marge, ngayon ko lang ito natutunan, yung inaangat yun dito. Sa Korea ko lang siya nakita kasi yun yan, nakita ko sa mga Korean na ganito nila inaayos pagka hinahati. Kasi diba yung, ang laking difference ng hair ng Japanese tsaka ng ano eh, ng Korean eh. Kung papansinin mo yung Korean parang laging may mga nakaangat yun dito nila sobrang planchado nung, di ba pag Korean like yung gilid, sobrang linis talaga. Pag Japanese naman like may ganito, tapos may ganun. So, iba siya sa in a way like yung kinalakihan kong hairstyle. So, ang ginawa ko ngayon, tinry kong i-mix. Ginawa kong Korean yung hati. Pero yung pagbagsak, Japanese pa rin. Ito yung pinakamahirap na part, yung pag-angat nitong ano nito. The rest, tutuyin ko na lang. Pero di ba, alam mo naman na growing up, mahilig talaga ako mag-ayos ng buhok. Iba-iba. Lahat na yata ng buhok na try ko eh. Pero lang kalbo. Kasi parang wala akong ano, mapagtitripan. Hobby ko na rin siguro. But anyway, so, pagka nakuha mo na yung ganyan, yung umaangat na siya na ganyan. So, gamit ko nga pala Dyson na blower. Iba rin talaga guys pag Dyson. Hindi lang siya mahal. Kasi maganda rin talaga siya. At bumili rin ako ng Dyson na pang plancha. Actually ano to eh, wireless. So yun yung mga maganda sa kanya. Wireless. Next level na yan. Tapos sobrang precise nung ano niya. Nung pagka kunyari nag-init talaga siya ng 185. Parang 185 talaga. Tsaka syempre more than the precision and yung look at saka yung wirelessness. Para sa kanya importante dito yung hindi masisira buhok mo kahit mag-plancha ka madalas. Kasi iba ito yung material. So, pag na-achieve ko na yung itong part na nakataas, kaya ko siya pa-plancha yung pababa. Pang salon na pala yung ginagawa mo. Kinaya mo sa sarili mo. Pang salon na. Hindi, dito lang sa short hair ko. Kaya nga madalas, pag tinatamad ako, inaano ko na lang, wini-wet look ko na lang, di ba? Hindi, actually, this year lang ako nagplancha. Oh. Tsaka nung bata pa ako, nung college, nagpa-plancha ako. Oh. Kaya di ba matagal akong wet look? Kasi yung wet look kasi, yun yung sa totoo lang, medyo tamad yun eh. Kasi parang, i-gel mo lang, tas i-ano mo. Ang bilis nun. Oo, ang bilis. Ang abangit lang talaga dito, it takes a lot of time. So, hindi ko rin talaga siya laging ginagawa. Hindi ko siya kayang laging gawin. Although, tinry ko namang i-shorten yung yung process, pero parang di kaya. Ito ginagawa ko pagdating dito. Like, Sa ganda. Ilang minutes nga ulit? 40 minutes. Kung aayusin mo talaga ng maayos 40 minutes siya. Na kung aayusin mo talaga yung parang maayos na maayos. Kasi kailangan mo nang ayusin yung baba na ganito eh, para maayos talaga eh. Saka mo palang ayusin yung taas. So ginagawa ko, binababa ko to. Pero iba nga, nagkaka-shape talaga. Oo, iba to. Alayo. Tsaka ako tsaka ako nilalagyan ng wave out yung dulo. I mean, di ba sa Japan, ganito naman talaga yung ginagawa. Ito yung Japan style na to. Yung nilalagyan ng tusok-tusok yung dulo, yung dito. Basta ako di ba long hair din ako, pero hindi kasing haba mo. Yung pinakamatagal talaga yung blower. Yung blower yung matagal. Yung first part kanina? Oo. So ito itataas ko lang. Para hindi sobrang hating-hati yung dating. So parang ano pala siya, endless suklay. Parang pinangsusuklay mo tong Suklay na ng suklay. Parang pinangsusuklay mo tong Mainit. itong straightener. Parang ganun. Ayan, gagawin mo siya. Hindi talaga efficient, pero hindi talaga mabilisan. Hirap lang talaga. Suklay yung kapit. Yung ba? Masano? Nag-start ako 11:40. Malapit na malapit. Malapit na ako mapagod. So pag medyo tinatamad ako na sobrang ayusin, usually pwede na to. Tapos, malala nito, hindi pa ito susutin ko pero yaman na lang. So meron ako nitong Emon Pro Hair Care System. Yan. So ito, oil to. Itong Matte Freeze Wax for Men. Ito naman, ano naman to, wax. So, lalagyan mo muna ng oil. Di ba? Yan. Lagyan mo ng oil. Tapos maglagay na isang patak ng oil, lalagyan mo ng wax. So, oil and wax yung magkasama ngayon. Tapos, saka mo siya gaganunin. Yan.
So, pag nilagyan ko ng ganun, ang nilalagyan ko lang, ito lang, ang gilid muna yung lalagyan ko. Kasi, importante na sumunod yung mga ilalim para hindi ako mukhang sobrang gulo. Kung pansin mo, meron pa ako dito, di ba? Yan, meron pa yun. Ito yung gagamitin ko sa ganito. Whoop! Nagkamali ako. Nagkamali ako. Dapat ito lang itaas yung kukunin mo, hindi yung ilalim. Kasi pag nakuha mo tong ilalim, hindi na siya babagsak. Nagkamali nga ako eh, nasobrahan yung ano ko. Usually dapat hindi mo to hawakan, tsaka mo iaano yung ibabaw. Parang ganun nga rin turo sa Japan eh. Pinaka-last part mo yung harap. Para konti na lang yung wax na natira. Oo. Kailangan konti na lang yung wax na natira kasi pag sa bangs na para mas natural yung laglag. So, pag ganitong nagkamali ako, ginagawa ko, na-plancha ko ulit. Para malesen. Kasi pag nag-ano ka, plancha ka, na nag-evaporate yung wax. So may room naman po for error. So kung papansin ninyo, yan, hinigilid ko yung gilid. Sige, tira lang ako ng nakababa na dalawa. Tapos, ano ko lang. Gaganyanin ko lang. Yan. So sa likod, yun ang naka-box ng heavy para hindi matuyo. So, yan. So, ito na ang aking magulong maayos na hairstyle. Ganun siya natatapos. Nakuha ba? Yan. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito siya sa likod. Maayos ba? Peace! So, after many minutes, nakita niyo lang kung gaano ka-hassle magayos ng mahabang Japanese style na haircut. At kaya hindi ko siya ginagawa sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, imagine, mag-ayos ka na ng 40 minutes, babiyahe ka pa ng 1 hour and a half. Diba? Sa Japan kasi, mag-ayos ka ng 40 minutes, babiyahe ka lang ng 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Diba? So okay lang mag-ayos. Dito, mag-aayos ka, tapos on top of that, meron ka pang biyahe na 1 hour and a half or at least 30 minutes. Grabe, doon pa talaga matatapos. So, kaya minsan ko lang to inaayos ng ganito kaayos. Actually, hindi pa nga to ayos na ayos kasi nagmamadali din ako today. Pero at least nagkaroon kayo ng idea. Tapos after nun, tsaka lang ako mamili ng damit ko. Depending sa kung ano yung kailangan ng araw. So, that's it. And yun, sana may natutunan kayo. Kung wala man kayo natutunan, maraming salamat dahil tinapos siya to kahit medyo boring yung vlog ko. Peace. Ganda naman ng kotse mo. Sakay na po sir, pa 5-star rating na lang. Sir, try po sir, try. Grabe naman yung sundo ko oh. Lexus, let's go. Okay, so sinundo ako ni John. He's actually part of our business development team. He's leading actually our business development team. At something I want to say today, no. Pag nakikita kami sa mga meeting ni John, tapos naka-Lexus ang sasabihin ng mga tao, siguro sobrang laki magpasweldo ng tier 1 mo. Sana. Pero syempre hindi nila alam, mayaman naman na talaga si John bago pa siya nag-join ng tier 1, kaya siya may Lexus, diba? Yun yung yun yung thing. Anyway, so si John nga pala, by the way, sa lahat ng hindi nakakaalam, he's actually a former client of tier 1. So he used to work in TaskUs, and siya yung isa sa mga kausap namin when they sponsored the Dota 2 team way back in 2018. So yun nga, one of the story na meron na mention ko dun sa last vlog was, siya is basically someone who transferred to the company kasi tinry ko talaga siyang i-recruit right after that partnership kasi okay siya katrabaho, like magaan katrabaho, solid sa detalye and all of these things. Pero from what I know, this is your first BD role, no? First time mo mag-BD? Second time? Ano yung first BD role mo? SM. Real estate. Okay. So, partnerships with SM. Yeah. Ano yung ginagawa mo during that time? Tagal na nun. Aura, Uniqlo. Huwag ka naman masabi sobrang matagal. Parang ang tanda mo naman na yan, pare. Kaya kayo ito pagkakamalang matanda eh. Hindi naman, kaya nga color coordinated tayo. Ano lang, yun nga, ganun. Uniqlo, ganun, Aura, ano ba? MOA. Ano ba usually, pwede mo bang sabihin yun? Kung ano usually ginagawa ng isang BD sa SM? SM kasi unique yung situation niya wherein mas at that time may mas more demand for brands wanting to open with them kasi they command all the locations, maganda yung concepts and all. So
at that point in time, in finding yung right partnerships in place para for them to, okay, dito sa pwesto na to, Uniqlo yan, or whatever concept would that be, then win-win basically. Ganun. So, basically, when you talk about partnerships when it comes to SM, yun yung kukunin mong tenant? Yun, in a way. Okay. Well, in Tier 1 kasi, it's a bit different. Kasi syempre, yung kinukuha nating mga partners, ano talaga, like, minsan brands, minsan generally companies, no? So, I remember when I first thought about opening up a business department for John specifically, ang naging thought process ko kasi during that time was, we had multiple salespeople selling two very clear things, no? One is platform partnerships, one is commercial partnerships. However, ang sabi ko sa'yo during that time, paano yung in-between? Paano yung mga tao na hindi naman mag-work with us as a brand or hindi naman makikipag-partner dahil hindi naman sila platform? Like for anything in between, ikaw yung kakausap nun kasi you have the creative mind, the critical thinking, and the entrepreneurial background para maintindihan paano ba mag-set up ng win-win situation. So, in the past years na nag-work tayo with Tier 1, na nag-work tayo together with Tier 1, I think your biggest technically like partnership that you've closed, in my opinion, is G2. Ay, sakto. G2. Ay, oo nga, sakto. So, suot mo yung, suot mo yung G2 Blacklist. Kasi I do really think that we have really paved way for something new in esports when we partnered with G2, especially in Southeast Asia. No? Kasi not a lot of Southeast Asian companies partner with Western companies, especially G2 na talagang mabigat yung pangalan. And at the same time, like looking back at it, like the amount of details and commercial agreements that we needed to agree on was really a lot. Kasi difficult eh. Kumbaga, pareho kayo ng interest. Technically, pareho kayong esports teams. Like, paano nyo malaline yung interest nyo and yung conflicts nyo para magkaroon ng certain na ganitong type ng agreement? Because some people don't understand that, you know, akala nila it's just a combination of two logos. Hindi ganun yun. Like, sobrang masalimuot na proseso to find a win-win situation for two organizations to work together in the same space, diba? And then for it to make sense. Oh, and for it to make sense for both. So, I just remember, no, like, during the time ba dyan, what was the thinking that we had? Naalala mo pa ba? Paano yung mindset natin? Yung mindset kasi natin doon, number one, it's a good statement for us to do na to create that opportunity for an up-and-comer like us. During that time, may napatunayan na tayo, given. And then for Mobile Legends. Yan. And then, for someone like them, G2 Esports na coming to us na stamp of approval na okay, these guys know what they're talking about, diba? And yun, and then going to market and see how it fits, and then lo and behold, nandito tayo ngayon. A few weeks ago, we finished at least first runner-up, diba? So that in itself, full circle siya. Oh, talagang ano, like I think this is where I can proudly say that we delivered, no? Like, when you have a partner like G2 na talagang sobrang top-notch yung pangalan, globally recognized, right? Like, you need to be able to deliver. And I remember how ashamed I am during the first run. Na muntik na guys na maputol yung partnership. Hindi nyo lang alam, muntik na talaga maputol yung partnership. Kasi, imagine, the first run was, we didn't even qualify to the playoffs, 'di ba? Parang hindi kami pa parte nung mismong kumbaga WRL during the time. Pero I talked to Alban, I told him na yung CEO ng G2 ngayon na, you know, like with Blacklist naman, usually in year 1, that's when we really like fail, test as quick as possible for us to understand the market. Like, I remember in year 1 of Blacklist MLBB, nasa 5th or 6th lang yung team natin eh. Yeah. And then we made moves. Like we got V-Wise, that's when it improved, di ba? Nung nakaraan naman, pagdating sa team natin ngayon, sa Wild Rift, ang ginawa naman natin is, kinip natin si Carl, tapos pinasak natin yung NGX, which was technically the former parang top team dito sa Pilipinas. So, I mean, a lot of people can talk about how we win or ano yung process natin to be able to get to stardom or get to our winning ways. Pero kasi wala naman talagang isang clear formula para manalo eh. Wala eh. Wala Pero ako simple lang ang formula ko eh. Get the best players. Make them work together. Create a culture of excellence. And then let them worry about the results. Tignan mo, kunyari example, year 1 natin. Sobrang lakas naman din ng lineup natin sa Dota 2 on paper. It didn't work. What did we do? Ako, personally, naisisip ko, edi kunin yung pinakakilala kong magaling na Pilipino. Kunin si Abed.
Exactly. 'Di ba? Pumayag si Abed, pumasok dito. He might not have technically built the best team yet. But he attracted the top talents. Dahil nandyan si Abed, A-player. nagstay si teams. Dahil nandyan si Abed, may mga na-attract pang mga ibang players katulad ni Gabi. And ako sabi ko lang kay Abed, like, suportahan lang kita. Like, kung ano yung kailangan mo, sabihin mo sa akin. Kung sino gusto mong kunin natin. Basta nandito ako as your organization, supporting you of your endeavors. Kasi naniniwala talaga ako sa gameplay mo, sa playstyle mo. Pero hindi mo kasi siya na-unlock noon sa mga previous teams mo. So gusto ko, pag bubuo tayo ng team, yung team mo, yung laro mo yung lalabas. And I think that was the same case naman na ginawa din natin with MLBB. Pumasok si V, pumasok si Y, sabi ko kay Bon, laro natin laro nila. Wag natin sila ipa-adjust sa atin, tayo mag-adjust sa kanila. 'Di ba? Pagkahanap tayo ng playstyle na match din sa laro nila, nag-pay off 'yun. O ngayon, umalis yung VYs, yung si Oheb naman at saka kay Edward natin inikot. Okay, si Sensui, more of parang siya yung foundational or role player kahit na jungle siya. Ikutin natin yung laro kay Oheb at Edward. Nag-shine sila. Third place nga lang, 'di ba? Pero at the end of the day, to be in the World Championship 3 times in a row, in a world where iba't iba talagang orgs yung nag-iisip din. Nagbabayad din, gumagastos din. Para sa akin, isa sa magandang achievement na yun. But of course, we're not happy with finishing second. We're not happy with finishing third. Gusto natin talaga first, syempre. Of course. Tier 1 nga eh. Oo. Kaso G2 eh. Adi. Kaya okay na yata sila sa second place eh. Di ba, running joke kasi nila yun eh. Running joke nila yun eh. Kaya daw G2 kasi madalas second place. Before. Pero ngayon medyo nananalo na sila. Anyway, back to the kung saan tayo pupunta ngayon. Mga bang gawin natin yun? Makati. Punta sa Makati. Punta tayo sa bangko. Hanap lang kami ng withdraw na bangko. And anyway, like, syempre, when, gaya na sinabi ko, di ba, pag kami ni John, may ginagawa kaming ganito. Iba-iba yung pinupuntahan ng meetings eh. Minsan, isang araw, kikita kami na may-ari ng eyeglass company. Minsan, may isang araw, magbi-meet kami ng Greenwich, Papa John's, kung ano-ano, like, iba-iba talaga. So, for today, bangko naman ang kikitain namin. So, syempre, as a CEO, it's very important to always open your doors in terms of making sure na connected ka sa mga opportunities na nandyan. Kasi, some people don't know, but, syempre, the person who will meet the representative of a company technically represents your interest as a company, right? If a CEO goes with you, for example, in a meeting, they know how serious it is. They know na talagang kumbaga isa to sa mga priority ng tier 1, 'di ba? So I guess yun rin yung isa sa mga parang natutunan ko over the years na I really take my meetings na talagang may impact lang talaga. So for this one talagang may impact. Traffic kaya tayo nito, pare. Abot naman, sabi ni Waze. Well, anong oras sa mga yung time check? Time check, 3:15. Tapos 3:46 nandun na tayo? Yun ang sabi kanina. Alam mo ba kahapon? Putek, like Traffic. 2 hours and a half ako na stuck sa traffic for the first time sa BGC. Ano oras ka umalis from BGC kahapon? Umalis ako ng BGC kahapon ng 5:30. Nakauwi ako ng 8. Okay, almost the same. Dahil yung palabas sa BGC sobrang clogged. Kasi di ba usually tayo, nagsistay na tayo sa BGC. Pero kahapon lang kasi, parang may call kasi ako ng 6. So sabi ko, sige, lakad na muna ako para at least umaandar na ako habang nagtitake ako ng online call. Hindi ko akalain na it's probably one of the biggest mistakes I did recently. Kasi ako talaga, I value my time. So usually ang ginagawa ko, diba, sa halip na sumugod sa traffic, tatambay na lang tayo, iinom tayo or kakain tayo kaysa mastak tayo. Same Same. Usually, kakain ka like 1 hour. Tapos, dahil kumain ka, napalipas mo yung rush hour, biyahe mo na lang, 1 hour na lang. Kahapon, tinry ko sumugod sa rush hour. 2 hours. Gutom ka pa. Oo nga eh. Ang lala nun. Wala na yata talagang solusyon yung. Pero alam mo, sa totoo lang, nag-post ako about it eh. Sabi meron daw survey na number 1 in the world tayo sa traffic. Average per travel time per minute, parang tayo yung pinakamalala. Parang 25 per kilometer or something. Napaisip lang ako kasi, di ba, ako been to Indy. Parang mas malala dun. Oo. Di ba parang malala labo-labo dun eh. Mas malala dun I mean, syempre, nire-respeto naman natin yung mga stats and rankings. Pero like, from experience, iba yung India, grabe yun. Walang left and right lane dun eh. Like, literal, ganun yung kotse dun eh. Like, ibang level eh. So, yun rin. Iba-iba rin yun. May nag-comment kasi, sabi niya, you can't imagine how it is in Bangladesh. Mas malala pa daw sa Bangladesh. Okay. Actually, some people don't know. Some international gamers actually follow me eh.
for the things that I do in Tier 1, for the things I do in Blacklist. So, may mga times na whenever I go to like other countries, they say, oh, I actually follow you. Tapos nagugulat ako, like, why do you follow me? Like, sometimes I speak in Tagalog. And sabi niya, no, I just follow like what you try to do in esports because I feel like what you're doing is so much more advanced than what we're doing in our country. So, yun, I mean, di ba, I've been fortunate to have been invited in Dubai, to have been invited in India. So, maraming tao lagi nagsasabi na imposible yan din mangyari sa Pilipinas, pero actually in esports we're actually advanced eh. Actually dapat proud tayo dun eh. Isa pa pala sa malaking partnership na nagawa namin ni John together, Lyceum. Third year The first 4-year esports course, nasa 3rd year na rin yun. Ano ba? Ano ikaw? Ikaw nga, anong top 5 na partnerships na nagawa mo in your tenure in Tier 1? Kung ikaw yung... Ako, happy ako dun sa... Kasi, as you said, driving, di ba? Mostly ako nagko-consume ako ng content pag nagda-drive eh. Kasi what else are you gonna do, di ba? So, yung usual na content partnerships natin with Spotify. Oo nga, Spotify. Nakakatuwa yun kasi Spotify, ikaw rin pala yun. yung ginawa natin with sila sila Juni. Sila diba? Juni, yung Payaman Insider. Siya yung dahilan ba't nagkaroon ng Payaman Insider. Siya rin yung dahilan ba't hindi siya yung dahilan. Pandemic yun, pandemic. Nawala na lang talaga ng Payaman Insider. Pero anyway, yon Spotify, yun, ano pa? Lyceum ginawa natin kasi okay sila katrabaho eh. BS Esports. It's about the product, yung mission na gusto nating gawin. Yung sa G2 nakakatuwa kasi even if I guess yun yung unique na pag esports yung business mo eh. Talagang there's a part left to chance and there's also ang maganda rin sa kanya it's the nature of competition, yung being competitive, 'di ba? So yun palang magandang aspect siya na at least na-expose ako. Kasi naalala ko dati nung partners tayo sa Dota, you have to explain to me kung ano yung Dota eh. At that point, ano yun, 2017, mga ganun. So, ano pa ba? Yung mga nagawa natin with, ako, to be able to contribute dun sa gaming house na nagawa natin yun, for a group like us. Nasabihan tayo ng established TV network ko ba? First timer nyo, pinasok nyo pa yung reality category yung pinakamahirap. Actually, maraming creative people na bumilib sa atin doon. Marami sa creative industry na bumilib sa atin. In a pandemic, first tentpole show, reality show pa. Yung pinakamahirap daw. Yung pa daw yung sinubukan natin. Siyempre tayo naman, okay, hindi namin alam yun. Ang hirap din nun. Pero magkakaroon pa rin ng Gaming House Season 2. Talagang, we're just really preparing a lot of things on the back end to make sure that we are prepared for it. Because the first time we did it, grabe hirap. Hirap yun. Pero successful naman yung first one. Gusto ko yun. Ano pa? Ano pa ba? Spotify, BS Esports, G2, yung involvement natin sa gaming house. Gaming house. May isa pa eh. Feeling ko yung last is yung impact natin kapag meron tayong ako sobrang babaw ko. Isang araw bibili akong taho sa labas ng bahay. May nakasalubong ko naka-blacklist na jersey. Aba, umabot yung ideas namin sa kanya. Parang ganon. So yung Quicks. Yung at least yung partnerships natin sa jerseys, sa sobrang babaw ko noon sabihin natin Quick, sabihin natin yung My Hero. Pero yung ability na yung impact natin sa buhay ng tao wherein kung ano man pinagdadaanan niya that day, at least yung through Mobile Legends. Kunwari, I'm sure pag nilapitan ko yan, nag-ML ka, of course the answer is yes. Second question ko, sino favorite mong team? 2 out of 3 or even 1 out of 3 sasabihin nila, Blacklist. Totoo yun. Actually 2 out of 3. Yan. Blacklist talaga. Kung hindi man Blacklist, Echo Bren, yung naririnig ko. Totoo yun. Like, madalas ko rin tinatanong yun. Ibang klase rin talaga yung... I think the beauty about the partnerships that we had with MHA, with sa Quicks, no? Ang maganda kasi doon is nagkaroon ka ng parang piece na masasabi mong reward, 'di ba? Kasi yun naman din ang beauty minsan ng shopping eh. Like pag alam mo yung retail therapy na pag may binili ka, parang feeling mo deserve mo 'yon. And parang may nabibigay, nakukuha kang ibang happiness, part ka nun, ganyan. And ang dami talaga nating kumbaga na-touch na buhay din through Blackbox. Malaking naging part rin yun ng future ng Tier 1, kumbaga. And ako, I'm really looking forward to that even more. Especially ngayon na tumitindi pa yung e-commerce. Galing. Ano ito pa? Bago tayo magtapos, kasi I think this vlog is more than enough. Like, ang laman na ng content. Anong pakiramdam na magtrabaho sa Tier 1? Yung totoo. Hindi siya madali. Hindi siya madali, although fulfilling siya. Dahil nagawa mo kahit di madali. Bakit di siya madali? Kasi as much as you're trailblazing ka may sinusundan ka bang formula or format or methodology na may nauna sa'yo? Wala, di ba? So it means it's a shot in the dark. So it's your ability na gagawin mo yan, tas kami nila Brian, makakasama mo sa trabaho.
the ability for us to recognize, okay, ito yung gagawin, ito yung hindi gagawin. And then for us na, okay, may kahihinatnan, may kinalaman, may impact sa what? Sa business natin, sa products natin, sa talents that we work with. And then fulfilling siya kasi hindi siya madali. Diba? Yun, that's what I can say. Ngayon ba, anong sorry to put you on the spot, anong pakiramdam na katrabaho ko? Paano ba ako katrabaho? Magulo ba ako katrabaho? Maingay ba ako? Ano ba ako? Lahat Ngayon ko ulit tatanungin. Lahat yun. In which okay, kasi syempre, totoo lang, ayaw mo rin namang makitrabaho ng tao na walang gana eh. Di ba? Kasi kung wala siyang gana, di wala ka na rin gana. Diba? Nararamdaman mo ba kung yung enthusiasm ko sa ginagawa ko everyday? Darating ka pala ng office, alam nang darating ka eh. Diba? Alam nang nandun ka na eh. So, syempre, yung mga tao, mas snappy, mas okay, ito yung kailangan mangyari. Tsaka yung mga recent mong rollouts, makes sense. Makes a lot of sense. O yung mga recently na ina-implement natin sa Mancom side, no? Hirap din yan, like to scale a company to parang 1 to 1,000. 0 to 1, mahirap din eh, yung mag-start ka from 0. Pero yung 1 to 1,000, di rin biro. Like, doon ko talaga na-realize na kailangan kong magbasa. Kailangan kong magbasa ng maraming libro. Kasi, wala naman akong mentor. Like, meron ako sigurong partly mentor, si Brian Lim. Like, he helps me out, diba? Pero, what I'm saying is, wala akong mentor to a level of a former CEO who have exited, a former CEO who have gone through like multiple startups na nakapag-exit na in Silicon Valley. Kasi we're not playing just the Philippine game, we're playing the global game of startups. Like, our investors are actually all international. So, because of that, syempre, even if you have mentor CEO locally, if they're dealing with local investors versus I am dealing with international investors, iba. And syempre, yung mga karamihan naman ng malalaking CEOs, hindi ka na rin naman papansinin eh, di ba? So, that's why for me, that's where the value of the book is. Kasi like, makakita ka ng libro, sinulat ng ganitong CEO, hindi mo naman makikita yun eh. Hindi mo naman siya makakasama and ma-share yung mindset niya the same way na makikita mo yung mindset niya sa libro. So I think yun rin yung parang natutunan ko rin talaga. Like dati mahilig naman akong magbasa ng libro. Kaya lang kasi yung lagi kong binabasa before, like about philosophy, about history, about government, mahilig ako sa mga ganyan eh. Sa mga world wars, mga ganun. Pero ngayon parang chinanel ko na yung yung paghilig ko ng pagbasa ng libro sa CEO related things. Kasi na-realize ko rin talaga na dati kasi ang mindset ko, ayokong ma-impluwensyahan ng kahit sinong leadership philosophy. Kasi kung susundin ko yung leadership philosophy nila, and i-apply ko siya sa ginagawa ko, baka hindi naman siya applicable. Diba? Like, gusto ko matuto ko ng sarili kong leadership philosophy. So, ang ginagawa ko noon during the time, ang binabasa ko mga historical leaders, like mga sila Caesar, sila mga kung sino-sino, sila Lee Kuan Yew, yung mga ganun. Kasi at least it gives me a certain idea of how to lead. Pero hindi necessarily on business. Kasi usually with business kasi, ang laging mga leadership advices is bottom line, you know, like growth drivers, blah blah blah, ganyan. And sometimes kasi, I wanna look out for the people, I wanna look out for the industry, I wanna look out for the well-being of the ecosystem rather than just the bottom line. Yung bottom line parang importante yun, pero I want it as something na KPI ko, pero sa likod ng utak ko yung ecosystem talaga, yung industriya talaga. Susunod kasi yun eh. Pero na-realize ko, kukulangin ka sa hygiene tsaka sa foundational skills kung hindi ka magbasa ng mga CEO business habits, millionaire business habits. So in a way naman yung journey na pinagdaanan ko throughout the past year na na-realize ko na what got me to probably X million to X million will be iba na yung kailangan come from X million to another X million. Iba eh. Ibang-iba talaga. Ibang-iba. Parang paano ka mag-start na mag-work sa isang company as a rank and file hanggang sa paano ka maging executive, dalawang approach yung kailangan dun. 'Di ba? Kasi pag executive ka na, you are paid for your output, not your time. Pag rank and file ka, you are paid for your time. So, in a way, yun yung nakikita ko kasing different. Anyway, yun lang. Sana may nakuha kayo na thing or two dito sa maikling semi-podcast na to. Grabe, kita mo, kung hindi tayo nag-content ng 21 minutes, imagine mo, sobrang sayang ng 21 minutes Saka ko. talagang prove mo yung fact na yung pinaka-trafficking sa atin. Kasi binahe lang natin, wala pang kabuuan ng Green Hills. Oo nga, di ba? Palabas lang tayo, isipin mo, ganun kalala, di ba? Lalabas ka lang ng village mo, palabas, papunta sa EDSA, 20 minutes na. Kaya, thank you very much sa YouTube. At dahil sa'yo, hindi na sayang ang oras ko.